Isang nakakabagot na gabi, naisip ko na yayain ang matalik kong kaibigan na lumabas para uminom ng isang baso. Kaya naman, nagpadala ako ng mensahe sa kanya, "Lalabas ba tayo?" Agad siyang sumagot na akala ko ay ayaw niyang sumama. Kaya nagdagdag ako ng panghuling banat para akitin siya. Tumawag ako ng 2 lalaking modelo na may katawang mas maganda pa kaysa sa kuya mo. "Sasama ka ba o hindi?" Sumagot siya. "Paano mo nalaman na maganda ang katawan niya?" Hehe, natatawa akong sumagot. "Siyempre, nagnakaw ako ng tingin habang naliligo siya." Hehe, sumagot siya ulit. "Gusto mo pa bang makita ulit?" Hehe, siyempre gusto ko, sagot ko. "Sige, pumunta ka sa bahay ko," sabi niya. Sa sobrang excitement, tumalon ako mula sa kama na parang isang carp na nagiging dragon. Kinuha ko ang magulo kong buhok, sinuot ang tsinelas, at mabilis na tumakbo patungo sa bahay ng kaibigan ko. Habang nasa daan, masigla akong nagpadala ng voice message sa kanya. "Totoo, ang kuya mo, sobrang gwapo. Sinasabi ko sa'yo, kahit ang mga gwapo sa Green Club, walang makakapantay sa kanya." "Nakapark ba siya ngayon? Bakit bigla mo akong pinapakita sa kanya?" Karaniwan naman, sobrang takip sarado ang suot niya. Kahit isang ngiti, hindi niya ibinibigay. Nung isang araw, nagnakaw ako ng tingin habang naliligo siya. Grabe, isang visual feast. Diyos ko, kung siya ang naging lalaking escort sa club, baka mag-ayuno ako para makapagbayad at makita siya araw-araw. Sa puntong yon, hindi ko napigilan ang pagdila sa aking labi. Siyempre, sa isip ko lang yon. Isang mayamang lalaki tulad ni Jiaoqi na hindi nauubusan ng pera. Paano magiging escort? At lalong hindi niya ipapakita sa akin ang katawan niya. Nagpadala ako ng 2 dosenang voice messages, pero hindi sumagot ang kaibigan ko. Nagtataka ako nang biglang nagpaalala ang driver na nakarating na kami. Bumaba ako ng sasakyan at tumakbo patungo sa bahay ng kaibigan ko. Pagkarating ko, handa na akong pindutin ang doorbell. Pero bumukas na ang pinto at ang nagbukas nito ay walang iba, kundi ang lalaking pinag-usapan ko kanina, si Jiaoqi, ang kuya ng kaibigan ko. Natulala ako, hindi makahinga, at biglang hindi ko na kontrolado ang mga kamay at paa ko. Bakit? Kasi wala siyang suot na damit sa itaas. Ang mga mata ko, hindi ko napigilan. Dumulas pababa, halos magdugo na ang ilong ko. Ang kanyang abs, napaka-perpekto. Bawat linya malinaw, may mga patak pa ng tubig. Ang baywang niya, payat at matipuno. Ang mga braso niya puno ng malalakas na ugat. At ang pinakamahalaga, ang kanyang mermaid line na nawawala sa ilalim ng tuwalyang nakapulupot sa baywang niya na nagbibigay ng walang katapusang imahinasyon. Ang laki talaga. Bulalas ko sa isip ko na ang tinutukoy ko ay ang tuwalya. Kung ikukumpara sa nakaraang pagkakataon na nagnakaw ako ng tingin sa kanya sa banyo sa pamamagitan ng frosted glass, ang pagkakataong ito ay mas direktang tumama sa aking mga mata at mas malakas ang epekto sa aking kaluluwa. "Bakit ka agad pumunta sa ganitong usapan?" sabi ni Jiaoqi sa kanyang mababang, tamad na boses na pumutol sa aking malalim na pag-iisip. "Nabusog ka na ba sa panonood?" Hook, hook, hook. Mabilis kong isinara ang bibig ko. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon. "Nasaan ang kapatid mo?" "Si Xiaoxiao." "Wala siya dito. Inihatid ko siya sa airport." "Hindi ba niya sinabi sa'yo?" Sagot niya habang pumapasok sa villa. Sumunod ako sa kanya at binigyan niya ako ng isang baso ng red wine na kalmado niyang sinabi. Nagpunta siya sa bakasyon kasama ang mga kaibigan niya. Biglang sumama ang loob ko. Ang babaeng yon, nagbakasyon nang hindi man lang ako niyayaya. Pero naisip ko rin, para sa isang mayamang babae tulad niya, ang pagbabakasyon ay parang pagkain lang ng hapunan, isang pangkaraniwang bagay. Samantalang ako, kailangan kong magtrabaho. Kahit niyaya niya ako, wala akong oras na sumama. Sinabi ko kay Jiaoqi, kung wala si Xiaoxiao, aalis na muna ako. Pagkatalikod ko, galit pa rin ako dahil iniwan niya ako sa ere. Pero naisip ko rin, nakita ko na rin naman ang gusto kong makita. Hook, kinuha ko ang phone ko para tanungin siya. Pero biglang may dumating na mensahe mula kay Xiaoxiao. "Babe, kailangan kong lumabas ng ilang araw." Hindi ko alam kung anong kabaliwan ang nangyari sa kuya ko, pero pinilit niya akong magbakasyon. Kung hindi ako pumunta, kakanselahin niya ang credit card ko. Wala akong magagawa.
Binuksan ko ang chat namin. Balak sanang mag-reply. Pero napansin ko na ang huling mensahe sa pagitan namin ay ang video ng mga gwapong lalaki na ipinadala niya kagabi. Wala akong naalala na pag-uusap natin kanina. May naramdaman akong kakaiba, kaya tiningnan ko ulit ang chat. Isang hindi magandang ideya ang sumagi sa isip ko. Mukhang nagkamali ako ng pinadalahan ng mensahe. Lumabas ako sa chat kay Xiao Xiao at tiningnan ang chat sa ibaba. Ang kaunting IQ ko ay nagpatunay na tapos na ang buhay ko. Ang mga mensaheng iyon na ipapadala ko pala kay Zhao Qi, ang lalaking niligawan ko ng tingin habang naliligo kahapon nang pumunta ako sa bahay ni Xiao Xiao para kumain. Habang naglalaro ako sa pusa niya, aksidenteng natapunan ko ang isang bote ng mamahaling alak sa mesa. Hinintay ko si Xiao Xiao at sinabi niya na iyon ang paboritong alak ng kuya niya na nagkakahalaga ng 1 milyong yuan. Nang umuwi si Zhao Qi at nakita ang nangyari, nagdilim ang mukha niya. Kinunutan niya ako ng noo. Malamig ang tingin, pero hindi siya nagsalita. Yumuko lang siya at may hinintay sa phone niya. Natakot ako, baka magsumbong siya sa pulis. Habang nag-aalala ko, hinintay niya ang phone niya sa harap ko na may QR code. Iskan mo, bayaran mo, sabi niya. Nakahinga ako ng maluwag. At least hindi niya ako ipapakulong. Pagkatapos idagdag ang WeChat niya, hindi kami nag-usap dahil wala pa akong pera pambayad. Pero ngayon, pagod na pagod ako mula sa overtime at dahil sa labis na pagnanais na makakita ng gwapo, nagkamali ako ng pinadalahan ng mensahe, ang pinakamadilim na pagkakamali sa lipunan. Sinubukan kong magpanggap na walang nangyari at mabilis na naglakad palabas. Pero ang boses ni Zhao Qi ay parang lubid na humila sa akin pabalik. Nabusog ka na ba sa panonood? Bakit ka nagmamadali? Ang mga paa ko ay parang naipako sa sahig. Hindi makagalaw. Mukhang hindi niya balak palampasin ito. Ang bawat linya ng mensahe ko ay unti-unting binabasa niya sa malaking espasyo ng villa. Kahit hindi ko nakikita, ramdam ko ang init ng mukha ko. Parang kasing init ng 40-degree na araw sa Chongqing. Lumapit si Zhao Qi sa akin. Nakakrus ang mga braso at may ngiti sa mukha na parang nanonood ng isang nakakatawang palabas. Ano ang plano mo ngayon? Sabi niya sa tamad na tono, pero may halong ngiti. Napanood mo na ang lahat. Hindi na ako malinis. Ang boses niya ay may bahid ng hinanakit na lalong nagpadagdag sa aking kahihiyan. Sa sobrang kaba, nasabi ko na lang, kung ganun, ako ang magiging responsable. Oh, tiningnan niya ako ng diretsyo. Ang mga mata niya ay nagniningning. Lumapit siya. At ang gwapong mukha niya ay lalong lumaki sa harap ko. Ang puso ko ay parang tumitibok ng magulo. Hindi ko kayang bayaran ng alak at wala rin akong ibang maibibigay sa'yo. At saka, wala pa akong sapat na pera ngayon. Sabi ko, nagpapanik. Sino ang nagsabi na gusto ko ng pera mo? Kulang ba ako sa pera? Sagot niya. Lumapit pa siya ng kaunti at ramdam ko na ang kanyang hininga at ang banayad na amoy ng kanyang shower gel. Sa mababang boses, dagdag niya, gusto ko ikaw. Gusto ko magpakasal ka sa akin. Natulala ako, hindi makapaniwala. Alam ko na pinipilit siyang magpakasal ng pamilya niya, pero hindi ko inakalang ako ang pipiliin niya. Si Zhao Qi, isang mayamang lalaki. Malamig at malayo ang loob. Pero ngayon ay nagpo-propose sa akin. Sigurado akong dahil ito sa pressure ng pamilya niya. Pumapayag ka ba? Tanong niya, lumapit pa ng kaunti. Sa sobrang lapit, wala na akong maatrasan. Sa reflex, itinaas ko ang mga kamay ko para pigilan siya at napahawak ako sa kanyang matigas na abs. Wow, ang sarap sa kamay. Matagal bago ko naalis ang kamay ko. Napanood ko na ang katawan mo at hinawakan ko pa nga. Kaya ko bang maging responsable para sa'yo? Sabi ko, habang mabilis na nag-iisip ang utak ko. Kung magpapakasal ako sa'yo, paano yung 1.2 milyong yuan na alak? Pagkarinig nito, ngumiti siya ng malaki. Kung asawa ko na ikaw, hindi na issue ang pera. Kinuha ko agad ang ID ko mula sa bag at sinabing, handa na ang mga dokumento ko. Kailan tayo magpapakasal? Huwag na nating sayangin ang oras, ang bawat segundo ay paggalang sa pera. Kinabukasan, nagparehistro kami ng kasal. Siguro dahil maayos ang proseso o dahil nalutas ni Zhao Qi ang problema sa pamilya niya, napakaganda ng mood niya sa daan patungo sa kumpanya. Ang karaniwang malamig niyang mukha ay may bihirang ngiti.
at hinintay pa niya ang isang masayang kanta. Hindi ko napigilan ang pagbiro. Bakit ang saya mo ngayon? Sabihin mo nga, para masaya rin ako. Ngumiti siya at sinabi, lagi naman akong masaya. Tiningnan ko siya at binulungan, talaga? Noon, sa bahay, parang may utang sa'yo ng milyon-milyon. Sa kumpanya rin, hindi ka kailanman ngumiti sa kahit sino. Nung bagong graduate ako at nahirapan sa paghahanap ng trabaho, tinulungan ako ni Xiao Xiao. Hindi lang niya binigyan ako ng kondo, kundi pati trabaho sa ilalim ng kumpanya ni Zhao Qi. Ang kondo ay nasa itaas mismo ng unit ni Zhao Qi, kaya araw-araw, nakikita ko ang malamig niyang mukha. Sinabi ni Xiao Xiao na si Zhao Qi ang nag-ayos ng lahat, pero hindi ko na pinansin yon dahil sobrang laki na ng tulong na natanggap ko. Bago magtapos ang oras ng trabaho, balak kong umalis ng maaga para manood ng male dance show kasama si Xiao Xiao. Pero dahil nasa bakasyon siya, mag-isa na lang ako. Pagkatayo ko, nag-text si Zhao Qi. Hintayin mo ako. Sabay tayong umuwi para kumain kasama ang mga magulang ko. Agad akong tumanggi. May plano na ako ngayong gabi. Maya-maya, sumagot siya. Tapos na ang plano mo. Nagtaka ako at tiningnan ang phone ko. Totoo nga, nakansela ang dance show. Nakakainis na kapitalista. Sumagot ako ng sige at naggitngit. Gabi na, umuwi kami sa villa. Hindi pa kami nakakapasok nang biglang sumugod si Xiao Xiao mula sa loob. Bakit ka na nandito? Tanong ko. Pero hinintay niya si Zhao Qi at hinintay ang pisngi ko na parang bata. Babe, hindi ko kayang iwan ka sa lalaking yan. Mabuti ba ang pakikitungo niya sa'yo? Kung hindi, sabihin mo sa akin. Marunong din akong mag-martial arts. At huwag kalimutan ng matalik mong kaibigan na ito. Tiningnan ko si Zhao Qi at nakita ko ang madilim niyang mukha. Sa wakas, napikon din siya. Sa hapunan, dahil sa kasalan, masaya ang mga magulang ni Zhao Qi. Gustong-gusto nila akong kausapin, lalo na si Tita Zhao, na tinanong ako kung kailan kami nagsimulang magkagustuhan, sino ang unang nanligaw, at kung plano na ba naming magkaanak. Hindi pa ako nakakasagot. Nang sumingit si Zhao Qi, ako ang nanligaw sa kanya. Matagal ko na siyang gusto. Biglang tumalon si Xiao Xiao at hinintay si Zhao Qi. Ngumiti siya at sinabi, pero mas gusto niya pa rin ako. Kanina, nagyakapan pa kami. Pero sa akin, hindi siya ganun ka-sweet. Napikon ako sa kalokohan niya. Anong relasyon natin at anong relasyon ko kay Xiao Xiao? Wala ka bang kaunting kamalayan? Sa isip ko, narinig ito ni Xiao Xiao at nagyakap sa akin. Alam ko na, ako pa rin ang pinakamamahal ng babe ko. Akala ko pa naman mag-aalala ako sa pagkakasundo ko sa future sister-in-law ko. Pero ngayon, mas malapit pa kami kaysa sayo. Pagkatapos, hinintay niya ang pisngi ko at nagmalaki kay Zhao Qi. Ngumisi si Zhao Qi, hinintay ang 2 walnut sa kamay niya at sinabi sa malambing na tono, pero gusto ng asawa ko ako dahil sa isang bagay na wala ka. Natakot ako na baka magmalaki siya, kaya binigyan ko siya ng babala sa mata. Tumigil siya sa paksa at nag-usap na lang ng trabaho sa ama niya. Bago umuwi, binigyan ako ng mga magulang ni Zhao Qi ng maraming regalo, mga alahas, antigong pintura, at iba pa. Tinanggihan ko, pero kinuha na ni Zhao Qi at inilagay sa trunk ng sasakyan. Sa parking, sinabi ko sa kanya, masyadong mahal ang mga ito. Hindi ko matatanggap. Sa'yo ang mga ito, para sa future wife mo, ano ang sa akin? Sa'yo, binigay ng mga magulang natin, para sa atin ito. Sagot niya, medyo naiinip. Ipinaliwanag ko, kahit hindi tunay ang kasal natin, hindi ako ganong klaseng tao na magsasamantala sa'yo. Pero bigla siyang nagmalaki. Nang nagnakaw ka ng tingin sa akin habang naliligo, hindi mo naisip na hindi mo dapat sinamantala ako. Napikon ako at mabilis na kinuha ang mga regalo mula sa trunk. Ngumiti siya, nasiyahan, at tinulungan akong bitbitin ang mga ito. Habang naghihintay ng elevator, bigla siyang nagsabi, ano ba talaga ang inamin mo? Napikon ako ulit. Inamin ko na nagnakaw ako ng tingin sa'yo habang naliligo. Sorry na. Pero sumagot siya. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Hindi ko na siya pinansin at pumasok sa elevator. Pinindot niya ang palapag ng kondo ko, pero hindi ang kanya. Nagtaka ako at sinabi niya, sira ang water heater ko. Sa'yo ako maliligo. Dahil siya ang may-ari ng kondo, wala akong masabi. Sa loob, hindi siya agad naligo.
Umupo siya sa sofa, kinuha ang laptop at nagtrabaho. Nagduda ako at tinanong, hindi ba't maliligo ka? Ngumiti siya at sinabi, gusto mo na bang manood ulit? Napikon ako. Namula ang mukha ko at nagpanggap na galit. Kinuha ko ang damit ko at naligo muna. Paglabas, napansin ko na maluwag ang damit ko. Baka pumayat ako. Naisip ko na mag-order ng fried chicken at noodle soup dahil you only live once. Kaya bakit pipili ng isa lang? Pagkatapos magdesisyon, lumabas ako para tingnan kung umalis na si Zhao-Chi. Nakita ko siyang nakaupo, nagbabasa. Napansin niya ako at nagtaas ng kilay. Pagkatapos ay pumasok sa banyo. Napansin ko na hindi niya isinara ng maayos ang pinto ng banyo. Kaya't nagbulong ako, bakit hindi niya kailanman isinasara ang pinto kapag naliligo? Naalala ko ang isang pagkakataon nung uminom kami ni Xiao Xiao sa villa nila. Biglang tumakbo ang pusa nila sa kwarto ni Zhao-Chi at hinintay ko ito. Pero nakita ko siyang naliligo at ang pinto ay bahagyang bukas lang, sapat para makita ko ang perpektong katawan niya sa ilalim ng singaw. Noon, dahil baguhan pa ako, ilang segundo lang akong tumingin bago tumakbo palayo dahil sa hiya. Pero mula noon, ang bawat panaginip ko ay puno ng eksenang yon at madalas akong nagigising na may kabog ang dibdib. Paglabas ni Zhao-Chi mula sa banyo, nakatuwalya lang ulit siya. Hindi ko ba binigyan ka ng damit? Bakit hindi mo sinuot? Tanong ko, sumagot siya. Suot mo na ang damit ko. Tiningnan ko ang puting t-shirt ko, oo nga. Kaya pala maluwag. Hindi ko sinuot ang pantalon mo. Nahulog ko lang sa sahig at nabasa. Kaya hindi ko sinuot. Paliwanag ko, paano ako bababa ng ganito? Tanong niya, dito na lang ako matutulog. Bukas, babalik ako sa bahay ko para magpalit. Biglang may naisip ako, sige, bigay mo sa akin ang password ng bahay mo. Kukunin ko ang damit mo. Pag-isip sandali. Sumagot siya, ang birthday mo. Nagtaka ako sa sagot niya. Pero nagmadali akong pumunta sa bahay niya. Pagpasok ko, nakita ko ang isang pares ng pink na tsinelas na hugis kuneho sa shoe rack. May kasamang babae siya. Dahan-dahan akong pumasok. Sa sala, may 2 tasa, isa asul, isa pink sa sofa. Puno ng mga cute na stuffed toys. Kabilang ang paborito kong Linabel at Duffy. May mga limited edition pa. Napuno ako ng inggit. Sa mesa, may isang kahon ng Helena Rubinstein Cosmetics. Biglang nag-sink in sa akin ang lahat. Sinabi ni Xiao Xiao na ang kuya niya ay may unang pag-ibig noong nag-aaral siya sa ibang bansa na hindi nagkaroon ng magandang wakas. Hindi pa siya nag-aasawa at palaging tumatanggi sa mga arranged marriage dahil hinintay niya ang kanyang white moonlight na tapos na ng doctorate at babalik na sa bansa. Siguro ito ang mga inihanda niya para sa kanya. Napakabuti niya talaga sa kanya. Mabilis akong kumuha ng damit para kay Zhao-Chi at umalis. Pagbalik ko, nakita ko siyang naglalaro sa phone. May ngiti sa labi. Iniabot ko ang damit pero hindi niya agad kinuha. Busy pa ako. Mamaya na. Sabi niya at inutusan akong kunin ang laptop niya. Habang kinukuha ko ito, may lumabas na notification sa WeChat si Ha Shinshin. Ang kanyang white moonlight. Ang mensahe niya, "Chi, bukas babalik ako sa bansa. May oras ka ba?" Sumagot si Zhao-Chi, "May oras ako. Susunduin kita." Biglang bumagsak ang mood ko. Inilagay ko ang laptop sa tabi niya at umalis, patungo sa kwarto ko. Napansin niya ang pagbabago ko at tinanong, "Inaantok ka na ba?" Tumangulang ako at mabilis na umalis. Sa kwarto, pinakalmahan ko ang sarili ko. Parang nagsisimula na akong magkagusto kay Zhao-Chi, pero ngayong alam ko na may mahal siya, parang kailangan na naming maghiwalay. Hindi ako makatulog. At dahil nauuhaw, lumabas ako para kumuha ng tubig. Nakita ko si Zhao-Chi na natutulog sa sofa, may hawak na sketchbook na puno ng mga guhit. Nagbulong ako. Hindi naman masyadong busy ang kumpanya. Lumapit ako para kunin ang sketchbook, pero natukso ako ng katawan niya. Ang sarap siguro hawakan. Bago ko pa maisip, hinintay ko na ang dibdib niya. Ang ganda ng katawan, hindi masama kung hahawakan ko saglit. Diba? Sabi ko sa sarili ko. Pero biglang nagising si Zhao-Chi, nakita niya akong nakadantay sa kanya at kumunot ang noo niya. Namula ang mukha at tainga niya, pero hindi niya ako itinulak. Sa halip, mabilis niyang binaliktad ang sketchbook. Nagpanik ako, tumalon palayo, at nagsabi,
May lamok. Pinapalo ko lang. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at narinig ko ang tawa niya. Lamok? Alam mo pa kung saan papalo. Kinabukasan, hindi ko siya nakita sa kumpanya. Nag-text si Xiao Xiao, "Babe, bakit niyo ako hindi sinabihan na magpapakasal kayo?" May ipinadala siyang larawan ni Zhao Qi na pumipili ng singsing. Kanina, nakita ko siyang busy na busy. Tawag ko, hindi niya ako pinansin. Kailan ka magpapasukat ng wedding dress? Sasama ako. Gusto ko ikaw ang pinakamagandang bride. Hindi ako excited, kaya nagpalusot ako. Busy kami, wala pang plano, pero hindi siya tumigil. Lihim na lihim. Hindi na ba ako ang pinakamahalaga mong babe? Natatawa akong sumagot. Hindi. Tawag kita pag magpapasukat na ako ng dress. Para iwasan ang usapan, nagtanong ako. Weekend, punta tayo sa Green Club. Sayang ang VIP card natin. Matagal bago siya sumagot. At pagkatapos, sinabi niya, "Wag na. Hindi pa ba sapat ang asawa mo? Araw-araw siyang nag-gym ng dagdag na 1 oras para sa'yo. Tapos gusto mo pang manood ng ibang lalaki. Manatili ka sa bahay at tingnan siya." Nagtaka ako, Shosho, naposes ka ba ng kuya mo? Sumagot siya, "Hindi, pero sayang ang 0 yuan ng card." Maya-maya, nagpadala siya ng 500 euro yuan sa akin. Biglang naging mataas at makapangyarihan ang imahe niya sa akin. "Sige, Ate Xiao, susunod ako sa'yo." Sagot ko, at masayang nagtrabaho. Pagkatapos ng trabaho, nag-text si Zhao Qi. "Hindi ako makakauwi ngayon. Ipapahatid kita kay Assistant Jiang. Alam ko na siguro kasama niya ang white moonlight niya. Pero okay lang. May xiao-xiao at 500. 0 yuan, ako hindi na mahalaga ang mga lalaki. Sa sasakyan, tinawag akong Mrs. Boss ni Assistant Jiang at halos matawa ako. Hindi niya ba alam na peking kasal lang kami? Habang nasa sasakyan, napansin ko ang isang maliit na stuffed toy na kibara sa upuan. Naalala ko nung unang beses akong pumunta sa bahay ni Xiao Xiao, dinala ko ang kibara ko bilang regalo kay Zhao Qi. Hindi ko inakalang tatanggapin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, nakita ko itong nasa sasakyan niya. Parang lagi niyang dala. Babalikan ko sana ito, sabi ko kay Assistant Jiang, pero sinabi niya, gustong-gusto iyan ni boss. Lagi niyang hawak kapag nasa sasakyan. Gusto mo bang sabihin ko sa kanya? Inisip ko, hindi naman siguro siya magagalit dahil lang sa isang stuffed toy. Kaya ibinalik ko ito. Gabi, hindi ako makatulog. Hinintay ko ang impormasyon tungkol kay Ha Xinshin, ang white moonlight ni Zhao Qi. Isang sikat na designer, maganda at talentado. Hindi nakakapagtaka na mahal pa rin siya ni Zhao Qi. Sa Weibo niya, nag-post siya ng mga larawan na may caption, "Busy sa paghahanda ng kasal para kanino kaya?" Sa isang larawan, nakita ko si Zhao Qi sa background. Sa loob ng 1 buwan, halos hindi ko siya nakita. Pero nagte-text siya para kamustahin ako. Minsan, tumatawag siya ng video, bagong ligo, walang damit, na laging sumusubok sa aking mahinang nerbiyos. Isang araw, nag-post ulit si Ha Xinshin, countdown sa proposal. So exciting. Naisip ko, alam na niya ang lahat ng detalye. Paano pa siya may excite? Pero naisip ko rin, masaya ang mapropose ng mahal mo. Nagtaka lang ako kung bakit hindi pa rin kami pinag-uusapan ni Zhao Qi ang divorce. Isang araw, napansin ni Xiao Xiao ang lungkot ko at inaya akong magbakasyon sa dagat. Pagdating namin sa isang magandang beach villa, hinintay niya akong magbihis at mag-makeup para manood ng sunset. Ang hassle naman mag-makeup at magbihis para lang sa sunset, reklamo ko. Pero sinabi niya, may hinintay akong lalaking modelo sa beach. Anong dress ang bagay sa akin? Pagkatapos magayos, lumabas kami. Habang naglalakad sa dalampasigan, napansin ko ang mga talulot ng rosas sa buhangin. Sa di kalayuan, may isang grupo ng tao sa isang magandang setup. Puno ng bulaklak at stuffed toys na may malaking linabel sa gitna. Alam ko agad ito ay isang proposal at nakita ko ang likod ni Zhao Qi kasama si Ha Xinshin. Gusto kong tumakbo palayo, pero hinintay ako ni Xiao Xiao. Halika na, babe. Nandito na tayo. Hinila niya ako palapit. Biglang may mga lalaking lumapit sa akin. Binigyan ako ng bulaklak at tinawag akong magandang ate. Nawala ang focus ko sa proposal at natuwa ako sa atensyon. Pero nang mapansin ko, nasa gitna na ako ng proposal stage. Nawala si Xiao Xiao.
At si Jiaoqi ang kaharap ko. Nakasuot ng itim na suit. Sobrang gwapo. Lumapit siya. May ngiti sa mata. At hinintay ang kamay ko. Maganda ba ako ngayon? Gusto mo ba? Tanong niya. At tumango ako. Nahihiya. Hindi ka na ba kinakabahan? Dagdag niya. Pagkatapos, tiningnan niya ako ng diretso at sinabi, Yue, mula nung unang dumating ka sa bahay kasama si Xiao Xiao, nahulog na ang loob ko sa'yo. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong nakit sa'yo at napagtanto ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nagpakasal na tayo sa papel, pero gusto ko maranasan natin ang lahat ng buo. Hindi ko pa naririnig na sinabi mong mahal mo ako o gustong-gusto mong magpakasal sa akin. Kaya ngayon, inihanda ko ang proposal na ito, Yue. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Binuksan niya ang kahon ng singsing at ang mga mata niya ay nagniningning. Tumango ako, pinipigilan ng luha. Mahal din kita, kaya pumapayag ako. Inilagay niya ang singsing sa daliri ko at natatawa akong sinabi, kinakabahan ako, pero tingnan mo, ikaw pa ang mas kinakabahan. Niyakap niya ako at bumulong. Basta't huwag kang kabahan mamaya. Kinagabihan, hindi ako makatulog dahil sa sobrang excitement. Kinabukasan, galit akong tumingin sa kanya. Parang hayop kang gutom na gutom. Tumawa siya at sinabi, hindi ba't gusto mong malaman kung gaano kalaki ang stock ko? Kaya ipinakita ko lahat sa gabi. Dinala niya ako para makipagkita sa mga kaibigan niya, kasama si Hashinshin. Sa daan pa uwi, tinanong ko siya, parang close kayo ni Hashinshin. Ipinaliwanag niya, kaklase ko siya nung college. Tinulungan ko siya noon at nang malaman niyang magpo-propose ako, nagboluntaryo siyang tumulong sa pagpaplano. Dahil designer siya, inilihim ko sa'yo para sorpresahin ka. Niyakap niya ang kamay ko at namula ang mukha niya. Mrs. Zhao, parang lalo kang nahulog sa akin pagkatapos ng proposal na ito. Natatawa akong sumagot. Lagi naman akong nahuhulog sa'yo. Lumapit siya, humingi ng halik. Pero sinabi ko, naka-lipstick ako. Hindi pwede dito. Pero bago siya makapagmalaki, kinimik ko siya sa labi. Dito, ipapahid ko pa ang lipstick ko sa'yo. Pagkatapos ng gabing yon, ang buhay ko kasama si Jiaoqi ay parang panaginip na hindi ko inaasahan. Sa umaga, pagkagising ko, nakita ko siyang naghahanda ng almusal sa kusina. Hindi ko inakalang ang isang lalaking tulad niya malamig, mayaman, at parang hindi maabot ay marunong magluto. May dala siyang tray na puno ng mga pancake, itlog, at kape. At inilapag ito sa harap ko na may ngiti. Kumain ka na? Mrs. Zhao, hindi mo pwedeng palampasin ang almusal ng asawa mo. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Bakit ka biglang naging sweet? May ginawa ka bang mali? Natatawa siyang umiling. Wala. Gusto ko lang alagaan ang asawa ko. Hindi ba't sinabi mo kagabi na mahal mo ako? Kaya dapat akong mag-effort. Namula ang mukha ko. At mabilis akong kumagat ng pancake para itago ang hiya ko. Pero sa loob-loob ko, hindi ko pa rin lubos maisip na ang lalaking ito, na dating parang yelo sa harap ko, ay biglang nagiging ganito ka-sweet. Habang kumakain kami, biglang tumunog ang phone ko. Si Xiao Xiao ulit, na may mensaheng puno ng mga emoji ng puso at yakap. Babe, kailan ang kasal? Sabi ko sa'yo, ikaw ang magiging pinakamagandang bride. Magpaplan ako ng bachelorette party para sa'yo. Ba, huwag kang tumanggi. Napangiti ako sa excitement niya, pero may bahid ng kaba sa dibdib ko. Kahit na nag-propose na si Jiaoqi at nagparehistro na kami ng kasal, parang hindi pa rin totoo. Nag-aalala ako na baka isang araw, magising na lang ako at malaman na lahat ng ito ay isang laro lang na baka bumalik si Hashinshin at kunin siya pabalik. Pero pinilit ko nakalimutan ang mga negatibong isip na yon. Kung mahal niya ako, dapat akong magtiwala. Di ba? Sa opisina, napansin ko na iba ang tingin ng mga katrabaho ko sa akin. May mga bulungan at ang iba ay ngumingiti sa akin na parang may alam sila na hindi ko alam. Maya-maya, lumapit ang isang katrabaho, si Lisa, na may malaking ngiti. Yue, totoo ba? Nagpakasal ka na kay Boss Zhao? Grabe, ikaw pa rin ang pinakaswerteng babae sa kumpanya. Nagulat ako. Paano mo nalaman? Tanong ko. Medyo nagpapanik. Hindi pa kami nag-aanunsyo ni Jiaoqi. Kaya paano kumalat ang balita? Ngumisi si Lisa at tinuro ang isang grupo ng mga katrabaho sa malayo. Si Assistant Zhang, nagkwento, sabi niya, si Boss ang nagplano ng isang super romantic na proposal sa beach.
Grabe, nakakainggit. Nainis ako kay Assistant Jang sa isip ko. Ang daldal niya talaga, pero hindi ko rin mapigilan ng nangiti ko. Ang pag-alala sa proposal ni Zhao Qi sa beach ay nagpapakabog ulit ng puso ko. Pero bago pa ako makapag-isip ng sagot, biglang lumapit si Zhao Qi mula sa likod, hinintay ang baywang ko at sinabi sa malakas na boses, "Oh, asawa ko siya, kaya wag niyong guluhin ang Mrs. Zhao ko." Ha, namula ako hanggang tainga at hinintay ko siya ng mahina sa braso. Ano ka ba? Masyado kang maingay. Pero sa loob, natuwa ako sa pagmamay-ari niya sa akin sa harap ng lahat. Parang sinasabi niya sa buong mundo na ako ang pinili niya. Pagkatapos ng trabaho, nagpasya kaming mag-dinner sa labas. Habang naglalakad kami patungo sa restaurant, biglang may lumapit na babae. Si Ha Shinshin. Nakasuot siya ng eleganteng damit at ang kanyang ngiti ay parang kasing liwanag ng buwan. "Chi, Yue, ang tagal nating hindi nagkita," sabi niya at nagyakap sa amin pareho. Hindi ko alam kung paano magre-react. Alam ko na kaibigan lang siya ni Zhao Qi, pero may bahagi pa rin ng puso ko na natatakot. Baka isang araw, magbago ang isip niya at si Ha Shinshin pa rin ang pipiliin niya. Pero ngumiti lang si Zhao Qi sa kanya at sinabi, "Shinshin, salamat ulit sa tulong mo sa proposal. Hindi ko malilimutan yon." Ngumiti si Ha Shinshin at kinindatan ako. "Yue, swerte mo sa lalaking ito. Pero kung sakaling magmalaki siya, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita." Natatawa akong tumango at unti-unting nawala ang kaba ko. Parang totoo nga na wala siyang masamang intensyon. Sa hapunan, nagkwento si Zhao Qi tungkol sa mga plano niya para sa hinintay. "Yue, gusto ko sanang mag-honeymoon tayo. Saan mo gustong pumunta? Paris, Maldives. O baka gusto mong mag-staycation na lang dito?" Tanong niya habang hinintay ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Naisip ko ang mga posibilidad. Pero sa totoo lang, kahit saan kami pumunta, basta kasama ko siya, masaya na ako kahit saan, basta ikaw ang kasama ko. Sagot ko at nakita ko ang mga mata niyang nagniningning. Hinintay niya ang kamay ko ng mas mahigpit at sinabi, "Sige, ikaw ang bahala. Pero isa lang ang kondisyon ko, huwag kang magnanakaw ng tingin sa iba." "Ha, ako lang ang dapat mong tingnan." Napatawa ako. "Sige, ikaw lang ang titingnan ko. Pero kung magpapakita ka ulit ng abs mo, baka hindi ko mapigilan." Tumawa rin siya. At sa unang pagkakataon, parang wala na akong duda sa puso ko. Si Zhao Qi ang lalaking mahal ko at ako ang hinintay niya. Isang linggo pagkatapos ng proposal, nagpasya kaming mag-organisa ng isang maliit na kasalan para sa pamilya at malapit na mga kaibigan. Si Xiao Xiao, syempre, ang pinaka-excited. Siya ang nagplano ng halos lahat, mula sa dekorasyon hanggang sa pagpili ng wedding dress ko. "Babe, kailangang ikaw ang pinakamaganda," sabi niya habang sinusukatan ako ng isang puting gown na parang gawa sa mga ulap. Sa araw ng kasal, habang naglalakad ako patungo sa altar, nakita ko si Zhao Qi na nakatayo doon, nakasuot ng tuksedo, at ang kanyang mangiti ay parang sapat na para matunaw ang puso ko. Habang nagpapalitan kami ng vows, sinabi niya, "Yue, nangako ako na aalagaan kita habang buhay. Kahit anong mangyari, ikaw ang white moonlight ko at hindi ko kailanman hihintayin ng iba." Naiyak ako, pero pinilit kong ngumiti. "Zhao Qi, nangako rin ako na magiging responsable ako sa'yo. Kahit na nagnakaw lang ako ng tingin sa'yo noon." Tumawa ang lahat at hinintay niya ang pisngi ko bago ako halikan sa harap ng lahat. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami sa Maldives. Sa ilalim ng malinaw na dagat at sa harap ng paglubog ng araw, hinintay ko ang kamay niya at naramdaman ko na ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko. Hindi ko inakalang ang isang nakakabagot na gabi at isang maling mensahe ay magdadala sa akin sa lalaking magpapabago ng mundo ko. Sa huli, napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga grand gestures o perpektong katawan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagtawa ng magkasama, at pagtanggap sa isa't isa kahit na may mga pagkakamali. At sa bawat araw na kasama ko si Zhao Qi, natututo akong mahalin siya ng higit pa. At siguro, hinintay ko rin ang mga abs niya paminsan-minsan. Ang pagsasalin ay tapat sa tono at emosyon ng orihinal na kwento.
na may tamang paggamit ng wika at gramatika sa Tagalog upang mapanatili ang saya, romansa at katatawanan ng kwento. Kung may iba pang bahagi ng kwento na nais ipagpatuloy o baguhin, ipaalam lamang. Pagkatapos ng aming honeymoon sa Maldives, bumalik kami sa aming normal na buhay, pero may dagdag na kilig at saya sa bawat araw. Si Zhao Qi, na dating parang malamig na yelo sa paningin ko, ay naging isang lalaking puno ng init at pangangalaga. Sa umaga, madalas akong gigisingin ng amoy ng kape at ng kanyang ngiti habang inilalapag niya ang almusal sa kama. Mrs. Zhao, kailangan mong magpalakas para sa asawa mo, sabi niya, na laging may kasamang kindat na nagpapakabog ng puso ko. Isang araw, habang naghahanda ako para sa trabaho, biglang nag-text si Xiao Xiao, "Babe, napansin ko, parang lalong gumagwapo ang kuya ko simula nang ikasal kayo. Ano ang sekreto mo? Sabunutan mo ba siya araw-araw?" Hahaha. Napatawa ko at sumagot, "Hindi ko siya sinasabunutan, pero baka ang abs niya ang nagpapaganda sa kanya." Sagot niya ng isang string ng laughing emojis at sinabi, "Sige, ikaw na ang pinakamagaling na sister-in-law, pero wag kang magpapahuli sa akin. Ha, ako pa rin ang number 1 mo." Sa opisina, naging mas maayos ang samahan namin ni Zhao Qi. Hindi na siya ang malamig na boss na kinatatakutan ng lahat. Minsan, kapag may meeting, palihim siyang ngumingiti sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa na para bang kami lang ang may sikretong mundo. Pero syempre, hindi rin nawawala ang mga pagbibiro ko tungkol sa kanyang abs. Isang beses, sa break room, sinabi ko sa kanya, "Boss Chow, kapag nag-retire ka na, pwede kang maging fitness model. Sayang ang katawan mo kung sa opisina lang." Tumawa siya at sumagot, "Hindi pwede. Ikaw lang ang may karapatang tingnan ng katawan ko." Isang gabi, habang naghahapunan kami sa bahay, biglang nagtanong si Zhao Qi, "Yue, naisip mo na ba kung anong gusto mong gawin sa hinintay? Bukod sa pagtatrabaho at pagtingin sa ABS ko, natatawa akong hinintay siya ng mahina sa braso. Ikaw talaga. Pero seryoso, gusto ko sanang magsimula ng sarili kong design studio. Alam mo, pareho tayo ni Ha Shinshin na mahilig sa design, pero gusto ko sanang subukan ng sarili kong estilo." Ang mga mata niya ay nagniningning sa suporta. "Sige, gawin natin yan. Susuportahan kita. Kahit magkano ang kailangan. Pero may isang kondisyon, kailangang may picture frame ng abs ko sa studio mo." Napahagalpak ako ng tawa at sinabi, "Deal. Pero baka mas maraming kliyente ang pumunta dahil doon kaysa sa designs ko." Sa mga sumunod na buwan, nagsimula akong magtrabaho sa aking pangarap. Tinulungan ako ni Zhao Qi na maghanap ng maliit na studio space at si Xiao Xiao naman ang nagbigay ng moral support at paminsan-minsang pagbibiro na dapat daw ay maglagay din ako ng stuffed toys sa studio para good luck. Si Ha Shinshin, na naging malapit ko ng kaibigan, ay nagbigay rin ng payo sa negosyo. "Yue, ikaw ang tipo ng babae na kaya ang lahat. Huwag kang matakot mangarap ng malaki," sabi niya sa akin isang araw habang nagkakape kami. Isang taon pagkatapos ng aming kasal, nagdiwang kami ng aming unang anibersaryo sa parehong beach kung saan siya nag-propose. Sa ilalim ng mga bituin, hinintay niya ang kamay ko at sinabi, "Yue, alam mo ba, noon, akala ko hindi ko na makikita ang tunay na pag-ibig. Pero nang dumating ka, nagbago ang lahat. Salamat sa pagiging magnanakaw ng tingin ko at ng puso ko. Namula ako at hinintay siya pabalik. At salamat sa pagiging lalaking may abs na nagpabago ng buhay ko," sabi ko, na may kasamang tawa. Nagyakapan kami habang ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan at sa sandaling iyon, alam ko na kahit anong mangyari, kami ang magkasama sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Pagtatapos, ang kwento namin ni Zhao Qi ay hindi perpekto, pero puno ito ng tawa, pag-ibig, at mga sandaling hindi ko kailanman malilimutan. Mula sa isang nakakabagot na gabi at isang maling mensahe, natagpuan ko ang lalaking magpapakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa mga grand gestures o perpektong katawan, kundi tungkol sa pagtanggap sa isa't isa, kasama ang lahat ng pagkakamali at kalokohan. At habang hinintay ko ang kanyang kamay, sa ilalim ng mga bituin, alam ko na ito ang simula ng marami pang kwento na isusulat natin ng magkasama.